Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, i-review natin ngayon ang isa sa mid-range smartphone na pwede nating ma-purchase ngayong bare months at yan ang Poco X6 Pro. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, shout out sa mga nakanood ng aking unboxing and game test dito sa Poco X6 Pro. So ngayon is i-review natin siya ngayong bare months and perfect nga ito review dahil nga lalo-lalo na magsi-sale sa Shopee or sa Lazada at malay natin makuha natin ito ng below SRP. And perfect nga rin siyang i-review ngayon dahil marami ngayong magkaka-interest mag-purchase ng mga smartphone sila lalo-lalo na ngayong bare months. So yan, asahan nyo na marami magsisilabas sa mga units ngayon ng mga smartphones. Kaya, iisa-isayin natin yan, hihimayin, kumbaga. So yun, the Poco X6 Pro ay meron 2 variants na nilabas dito sa Philippines. Yung unang variant niya is 8GB 256 na nagkakalaga ng 16,999. Tapos yung isa is 12GB 512, nagkakalaga ng 19,999. So kung makikita nyo mga ka-J-Vlog, nasa mid-range segment itong si Poco X6 Pro. At syempre, hindi mawawala ang pag-check natin sa Shopee. Sa Shopee is mas mura lang siya ng 400 pesos dahil 16,599 and 19,599. Ayan, ewan ko makita nyo. Pero ito maganda, matik ito siguro sa 99 sale ay mag-sale itong ang Xiaomi or yung Poco. Makuha nyo ito ng below SRP. Meron pa kayong mega voucher sa Shopee. So, abang-abang lang kayo sa sale ng Shopee ngayon 99. At kung interested kayo bumili ng Poco X6 Pro, yung link niyan mga J-Vlog sa Shopee ay nasa description box. I-check nyo na lang po. So yan nga dito sa ating review, i-check natin itong si Poco X6 Pro kung sulit pa bang i-purchase ngayon 2024. So yan mga J-Vlog, gusto ko munang i-share sa inyo yung mga malulupit na features ng Poco X6 Pro kung bakit maganda rin siyang i-consider as a gaming mid-range smartphone ngayon 2024. Number 1, sa kanyang display. Napaka-solid ng display dahil beyond 1080p na ang resolution nitong smartphone na to. W Full HD Plus or 1220 resolution na ang ma-offer nitong Poco X6 Pro. Kaya expect nyo mas sharp, mas detailed yung display nitong smartphone na to compare sa Full HD Plus 1080p. Tapos ang maganda pa dito, AMOLED display pa ang Poco X6 Pro. Number 2 sa OS, of course, ito, nandito na rin yung bagong OS ni Xiaomi, which is the Hyper OS. So, meron na rin yan dito sa Poco X6 Pro. Even though out of the box, naka Android 13 siya, pero matik ay masusupport to ng Android 14. Next is the chipset. So, solid yung chipset. The MediaTek Dimensity 8300 Ultra with 4nm chipset. Napaka-solid nito for gaming. Na-test ko na to, of course. Check nyo na lang aking game test dito sa Poco X6 Pro. Hands down, lahat ng tinest nating games ay na-handle niya very smoothly, including Genshin Impact. Very very smooth pag gumagalaw kayo dito sa smartphone na to pag naglalaro kayo ng Genshin. Smooth siya. ML, talaga ma-feel niyo yung pagka-smooth din and even COD tapos Firelight 84. Kaya, when it comes sa chipset, very powerful. Lalo na perfect din yung tinernong RAM at ROM na itong smartphone na to. So, yun ngayon next na maganda dito is the RAM at ROM. Biruin nyo, 8GB 256 is yung base model which is yan talaga yung pinaka-the best din option for a minimum RAM at ROM dito ngayon sa mga mid-range smartphone. Pero meron tayong option to go for 12512 na isang napakalupit na RAM at ROM, di ba? Sa ganyang presyo mga ka-J-Vlog, I think sulit. Buti na lang kasi nung year 2022, 2023, 8GB 256 lang pinaka-max natin nakikita. Ngayon, solid, a mid-range smartphone, karamihan na rin ng mga mid-range ngayon, 12GB of RAM. Wow! 512GB of internal storage. Napakadami nyo na po malalagay dyan. At ayan na nga, nandito na tayo sa realidad na lumiliit na ang 128GB. For gaming, minimum is 128, okay pa yan. Pero kung hardcore gamer kayo, 256 is better option. Tapos, meron tayong 512GB. Kasi, pag naka-full download resources ang Genshin, 30GB na agad ang kakainin yan. COD, 30GB na rin. Biruin nyo, 60GB agad, di ba? Ang dami nyo pang ilalagay. Kaya, better option for gaming is 256 or 512GB. So, yun. Maganda naman yung RAM at ROM na ma-offer na itong smartphone na to.
Next sa speakers ito malakas, dual series speakers. So yan, maganda rin dapat, di ba, pag naglalaro kayo sa isang smartphone, meron ding magandang speaker na mapoprovide, which is meron naman dito sa Poco X6 Pro. At ang pinakalas mga J-Vlog sa battery and fast charging. So the battery is 5,000 mAh, so malakas din yung, so the battery is 5K, I think yan na talaga minimum din. Pero the charging rate is 67 watts. So, napakatuling po mag-charge dito sa Poco X6 Pro. So, okay na okay yan. Kahit na malobat kayo, ilang minuto nyo lang, in less than 1 hour lang, full charge na agad yung 5K battery na itong smartphone na to. So, ganyan ka-convenient din mag-charge dito sa Poco X6 Pro. So, ilang mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan kong features dito sa smartphone na to. And hopefully, nakatulong to sa inyo sa inyong buying decision kung magpapurchase kayo nitong smartphone na to ngayon 2024. Ito yung design at build quality ni Poco X6 Pro 5G. So kung makikita nyo, ito lang naman yung major flaw nitong smartphone na to for me when it comes sa design, yung kanyang glossy finish. Ayaw ko na talagang glossy finish sa smartphone. Tingnan nyo naman, ang dumi na tignan ng ating Poco, pero pag pinunasan nyo naman yung mawawala. Grabe kasi yung kapitin siya ng alikabok mga ka-J-Vlog, sobra. Ayan o, meron dito sa mga bandang singit ng camera module na hindi natin mapunasan. Lalo na pag pinunasan nyo pa to ng damit nyo, tapos parang madadagdagan pa alikabok. So maganda microfiber cloth ang ipamunas nyo dito sa smartphone nyo. Pero syempre, pag punas kayo ng punas, magre-resulta rin yan ng gas-gas. Since polycarbonate yung back na itong Poco X6 Pro, kaya prone din siya sa mga scratches, lalo na super visible when it comes sa ganitong glossy finish. Pero when it comes sa camera design, to be honest, ni-review ko na rin yung Poco X6 5G. Yung iba na tinatanong nila sa marketplace, akala nila yung X6 5G ko ay X6 Pro. Hindi nila, parang talaga sila yung magkamuka when it comes sa, magkamuka sila at first glance. Pero pag tinutukan nyo na talaga, hindi naman, mapapansin nyo magkaiba kasi yung camera module ng Poco X6 Pro, ayan, pa square type siya, lalo na ganitong, orientation. Mukha siyang quad rear camera setup, pero triple camera lang to dahil ito ay flash, mga J-Vlog. Tapos, bumawi naman siya sa frame. Dahil yung frame nito ay matte finish. So, sana matte finish na rin yung black, or sana matte finish na rin yung likod, para okay naman, di ba? Pero syempre, nandiyan naman si Maring Jelly Case. Maganda naman yung Jelly Case na ino-offer ni Poco X6 Pro 5G. Ilagay nyo yun. Pero dito, kasi ito exposed to sa sa case. Dito naman ngayon may ipon ng alikabok. Yun lang. So, sa right side, nandito ang ating power button / fingerprint scanner. Okay, so, nandito yung ating power button and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, meron tayong microphone, IR blaster, and yung secondary speaker grills. Sa left side, wala tayong makikita. Sa baba naman is the 3.5 sa baba naman is the SIM tray. Wala siyang 3.5mm headphone jack. Meron tayong microphone, USB Type-C port, and yung speaker grill na isa. Siyempre, sa bibili ng smartphone na to, meron na siyang pre-install na screen protector out of the box. And siyempre, si Poco X6 Pro ay naka-punch hole display with AMOLED display na 120 screen refresh rate. So next naman, explore natin yung camera app ni Poco X6 Pro 5G. So nandito ngayon tayo sa main photo niya. So ito yung mga settings. Meron tayong flash, aspect ratio, HDR10+, HDR, guidelines, AI camera, macro lens. So meron siyang macro lens, maganda yan. Timer, voice shutter, motion tracking focus, tilt shift, time burst, assist camera, and watermark. Yung watermark, of course, ito yung meron phone model sa baba ng ating mga photos. Meron tayong HDR mode, Google Lens, and flash. Meron siyang ultra-wide, magandang barita. 0.6x nga lang siya. Tapos, zoom, meron tayong 2x zoom na hanggang 10x digital zoom. Nakikita nyo yung alikabok ko. Grabe alikabok ko. Oh, kitang-kita sa zoom. So, maalikabok yung table ko. So, yan. Sa video naman, ang maganda ring balita mga ka-J-Vlog, support niya ang 4K video recording up to 30 frames per second with HDR naka-enable pa. Documents, same lang. Pro mode, kung gusto niyo mag-pro mode. Portrait for background blur. Night mode for low light shot. Sa more naman, meron tayong 64 megapixel mode. Kung gusto niyo magamit yung full potential ng kanyang camera, go for the 64 megapixel mode for more high definition photos. Panorama, short film, slow motion, time-lapse, and long exposure. Sa front camera naman, try natin na yan. Hello.
Malinaw front cam nito mga ka-J-Vlog, to be honest. Maganda rin ang camera ng Poco X6 Pro 5G. Kahit na more on nagfo-focus sa gaming. Yun. Sa front camera, support niya ang Full HD 1080p at 60 frames per second. Wala siyang support sa 4K when it comes sa front. Sa portrait naman, meron tayong portrait sa front. And of course, night mode sa front ay napakalaking important. Ay very important yan. Sa portrait, syempre nandito yung beauty mode. Ayan, yung pinaka-importante sa front camera is of course yung beauty mode. Yan, kikinis tayo dyan. Napakaganda rin ng front camera ng Poco X6 Pro 5G. So yun lang mga ka-J-Vlog, ang camera app ni Poco X6 Pro 5G. So speaker test tayo dito sa Poco X6 Pro 5G at gagamit tayo ng sound level meter. So start tayo. So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, so nandito ngayon tayo kay Ate Med sa CMB Gadget. So lumipat na sila A7 mga. At mukhang iba na pwesto mo Iba na pwesto mo. Umurong lang naman ang isa. Umurong lang naman at mas bungad naman. Mga ka-J-Vlog, ang tingnan na measures 98 decibels. Yes, malakas ang speakers na ma-offer ng Poco X6 Pro 5G, lalo na mga ka-J-Vlog sa kanyang dual stereo speakers. So maganda nga dito, buong buo yung sound quality niya, walang tunog lata, kahit na malakas yung volume, talagang mafe-feel nyo yung intense nung kanyang speakers. So kung i-rate ko speaker nito, 1 ang lowest na. Ay, subscribe ko dito, nasa perfect 10. Yun mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa Poco X6 Pro. So yun nga, definitely kung bibili kayo nitong smartphone na to ngayon 2024, yes, maganda to mga ka-J-Vlog, solid, lalo na yung overall specs niya. Sa ganyang presyo, lalo na yung overall specs niya, perfect na perfect for a gamer. Kaya kung interested kayo mag-purchase ng Poco X6 Pro, ayan, ilalagay ko po yung link niya sa description box. Overall features nito ay maganda naman, yung specs na ma-offer niya, hindi na kayo dun malulugi kumbaga mga J-Vlog, lalo na yung chipset Dimensity 8300 Ultra. Na game test ko na to, solid na solid yung gaming performance niya. Kung gusto nyo ma-check din yung gaming performance na, check nyo na lang yung ibang video ko about dito sa Poco X6 Pro. So yun, kung interested kayo bumili na itong smartphone na to, ilalagay ko po yung link na ito sa description box, i-check nyo na.